Mom, bakit mo napatawad si Dad? Kahit ilang beses kanya nasaktan noon, hindi mo pa rin siya iniwan. Tanong ni Joaquin sa kanyang ina. Pinunta ni Clara ang kanyang anak dahil galit ito sa kanyang ama. Hindi pinapansin ni Joaquin si Alfonso, do casual itong pinakisama ng ama. Alam ni Clara na may mali sa kinikilos ni Joaquin. She had no idea how Joaquin knew about Alfonso and Barbara. Si Joaquin lang hindi nakakaalam sa kanilang magkakapatid na kung sino ang naging mistress ni Alfonso. Talagang nilihim nila yun dahil kay Erica na siyang girlfriend dito that time. Isa pa, malapit din nun si Joaquin kay Barbara dahil kay Erica, kaya masakit para sa binata ang nalaman. I guess anak, kapag nagmahal ka, how many times we have to forgive doesn't matter in the end, right? Hindi dapat natin binibilang kung ilang beses tayo dapat nagpapatawad. We are not perfect. We also made a mistake. I forgive your father dahil mahal ko siya. And I hope you will do the same for him. Noon, si Stella kahit ilang beses mo siyang sinaktan, pinatawad ka pa rin niya ngayon dahil mahal ka niya. But, I never cheated on my wife, Mom. I admit, nasaktan ko siya noon dahil akala ko, kapag ginawa ko yun, iiwan niya ako para maging masaya siya. But I was wrong. When she left me, I realized na hindi ko pala kaya na wala siya sa tabi ko. Siya ang buhay ko. Alam ko anak, sana mahanap po rin niya sa puso mo ang pagpapatawad sa daddy mo, pati na rin kay Erica. I believe she's managing Tita Barbara's construction firm. Kung kailan nagsisimula ang gulo sa opisina, that's the time na siya na ang bagong CEO. Baka nagkakamali ka lang, Joaquin. No, Mom. Pinapaimbestigan ko na ang lahat. I'll have an answer soon. At kapag nalaman ko na may kagagawan din siya ngayon sa pagbaback out ng mga clients ko, I swear, baka kung ano magawa ko sa kanya. And about kay Dad, saka na kami mag-uusap. Hindi ngayon. Tumayo na si Joaquin at nagpaalam kay Clara. Naiwang napapailing at nag-aalala para sa kanyang anak, si Clara. Nasundan na lang si Joaquin ng tingin habang palabas ng bahay. Salamat at nakapunta ka. Saad ni Stella kay Erica pag-uupo nito sa harapang upuan. Tinawag niya ito upang magkausap silang dalawa. Nag-aalala siya para kay Joaquin. Masyado itong kinakain ng galit sa nalaman. Galit ito sa daddy niya. Nagkausap na rin si Stella at Nico. He explained everything on Stella, kaya naintindihan niya ngayon ang lahat. Ngumiti si Erica kay Stella. No, salamat. Dahil hindi ka niniwala sa mga lumalabas na balita sa amin ni Joaquin. Believe me, Stella, hindi ako nagpa-interview at wala akong kinalaman sa mga lumalabas na balita tungkol sa amin. Hindi ko magagawa na sira ng pamilya nyo. At lalong-lalo na, hindi ko magagawang saktan si Joaquin. I know how he much loves you. I have no idea where all those news came from. Mapait na ngumiti si Erica. Kitang-kita ni Stella na bumagsak ang katawan nito kumpara sa uli ng pagkakita noon. Masyado mabilis ang balita at kalat na kalat pati sa social media. Lingid sa kalaro ng dalawa, kaya galit pa rin si Joaquin kay Erica dahil pagsisira unti-unti ng kalaban nito sa negosyo niya. Nagsimula iyon nung nagtatrabaho na si Erica sa kumpanya ni Barbara. Mas lumakas ang kutob ni Joaquin na may binabalak na masama si Erica. Erica, kakausapin ko si Joaquin at gusto ko rin magpasalamat sa ginawa mo para kay tatay nung naoperan siya. Sinabi sa akin ni Lico ang lahat. Ginagap ni Stella ang kamay ni Erica na nakapatong sa lamesa at ninitian niya ito. Doon man lang ay makabawi siya sa pagbabintang niya kay Erica, kaya kakausapin niya si Joaquin. Ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila. Naniniwala si Stella na nagsasabi ng totoo si Erica. Kinakabahan siya at naiisip na niya na may taong galit sa kanya o kay Joaquin, kaya pilit silang sinisira na dalawa. Maraming salamat, Stella.
Niyakap ni Stella si Joaquin mula sa likuran. Busy ang kanyang asawa at hindi napansin ang kanyang presensya. Nakarap ito sa laptop at nasa loob na sila ng kanilang silid. Kagagaling lang ni Stella sa silid ni Sebi. Trabaho pa rin? Namimiss ka na ng anak natin. Sinilip ni Joaquin ng asawa, nakasiksik sa kanyang liig at nakahiyakap sa kanya. Inabot niya ito para upuin sa kanyang kandungan. Sumunod naman si Stella sa nais ni Joaquin. Umupo siya sa kandungan nito habang nakapulupot sa leeg ni Joaquin ang kanyang kamay. Maraang hinaplos ni Joaquin ang mukha ng asawa. How we miss her, her scent and her kiss. Masyado siyang occupied nitong mga nagdaang linggo dahil sa sunod-sunod na nangyari sa kanya. Noong una, ang balita tungkol sa kanila ni Erica na mabilis kumalat. Ang pangalawa, ang nalaman niya na tungkol sa daddy niya at kay Barbara. Tapos itong ang pangatlo, ang biglaang pagbabackout ng mga clients nila, pati investors sa kanyang kumpanya. Napag-alaman ni Joaquin na may sumisira sa kanyang kumpanya kaya nawawala ang kanyang kliyente. Napapikit si Stella sa ginawa ni Joaquin. Namimiss na niya ang kanyang asawa. Hinawi ni Joaquin ang nalaglag na buhok ni Stella sa mukha at inipit niya iyon sa tenga nito. Hinawakan niya sa magkabilang misis si Stella at saka hinalikan. Mainit na tinunan ni Stella ang bawat halik ng kanyang asawa. A soap moon escaped from her mouth at naglilikot na rin ang kamay ni Joaquin sa kanyang katawan. Dinadamanan nito ang isa niyang dibdib. Napapaungo lalo si Stella sa ginagawa nito. Bumaba ang halik ni Joaquin sa kanyang panga, pababa sa kanyang liig. Napapasabunot na lang si Stella sa kanya. Nang bumaba sa kanyang dibdib si Joaquin, mabilis ito tinanggal ang kanyang suot na manipis na pantulog at hinagis na lang sa sahig. He is looking at Stella with full of lust and desire, and so was her. He sucked and licked her nipple like a hungry baby. Joaquin, bulalas ni Stella. Napapaliyad siya para mas bigyan ng akses pa si Joaquin sa ginagawa nito sa magkabila niyang dibdib. Tinanggal na rin ni Stella ang damit ni Joaquin. Hindi na siya nakatiis pa. Tumayo sandali si Joaquin upang hubarin din ang pangibaba nitong suot. Nang mahubad ni Joaquin, umupo muli si Stella at dahan-dahang pinasok ni Joaquin ang kanyang pagkalalaki sa pagkababae ni Stella. Sabay silang napaungol na maging iisa ang kanilang katawan. Fuck! Mura ni Joaquin habang nagtataas baba si Stella sa kanyang kandungan. And so with restraint, he kissed her with extreme pleasure they were both feeling at the time. Faster, honey. Tila nahihirapan na saad ni Joaquin. Malapit na siyang labasan. Sinasabay na rin niya ang bawat pagtaas baba ng katawan ni Stella. Oh shit, Joaquin. I'm coming. Mas bilisan lalo ni Joaquin ang ginawa sa asawa. Ilang ulos pa bago ito labasan, ganun din si Stella. Nang hinang napayakap si Stella kay Joaquin nang marating nito ang sukdulan. I love you, Stella. Bulong ni Joaquin sa nanghihinang asawa na nakasubsob sa kanyang balikat. I love you too, Joaquin. Hinihingal ang sagot ni Stella. Nang nakabawi ng lakas si Stella ay nitinitigan niya ang asawa. Pinunasan niya ang pawis nito sa noo gamit ang kanyang kamay. Hindi pa rin naghihiwalay ang kanilang kasilanan. Joaquin? A mischievous smile emerged from his lips. One more round? Marahan na pinalo ni Stella ang braso ni Joaquin sa sagot nito. Katatapos lahat natin na. I can stop myself from claiming you over and over again. Hindi ako magsasawa, honey. Nag-init ang magkabilang pisngi ni Stella sa sinabi ni Joaquin. Pwede ba mag-usap kayo ni Erica? Nagsalubong agad ang kilig ni Joaquin sa narig na sinabi ng asawa. No. Joaquin, please. Pakinggan mo muna siya. Honey, let's not talk about her, okay? Kinabing niya muli si Stella para halikan sa labi at tinugo naman nito ang kanyang halik. Na maghiwalay ang kanilang mga labi ay hinawakan ni Stella ang magkabilang pisngi ni Joaquin. Please, pakiusap niya rito. Napabuntong hininga siya.
Hindi yun ang gusto ng asawa niya, pero susundin niya. I lost count of how many times I practiced telling Joaquin that I am pregnant with our second child. Napupuno ang excitement ng puso ko sa magandang balita na ito. Inayos ko ang buhok ng anak ko bago ko siya kinarga. He's kinda heavy at lumalaki na si Sebi. He's not a baby anymore. Habang lumalaki ay nahahati ng picture niya sa amin ng daddy niya. Dumukhang mistiso talaga siya. Mistiso naman talaga si Joaquin, kaya mas lumuluto ang picture nito sa anak namin. At ngayon ay madadagdagan na kami ng isa pang blessing dahil magkakaanak na kami. Sa kabila ng problema na kinakakarap ng pagsasama namin ni Joaquin, heto at nagiging matatag pa rin kami. Naghanda ako ng simple dinner para sa aming tatlo. Nagbi kami ni Sebi ng 2 cake at doon ko inilagay sa isang cake ang pregnancy test ko na may 2 line. Hawak ni Sebi ang ultrasound at ibibigay niya yun mamaya kay Joaquin. I instructed him 10 times. Panay ang tangulang nito kanina pa. Nakakatuwa dahil naiintindihan niya na magiging kuya na siya. He's super excited talaga sa magiging kapatid niya. Sana lang ay matandaan yun ni Sebi ang prenaktis namin. Nagpababa na si Sebi nang narinig nito ang pagdating ng sakyan ni Joaquin. He's jumping in excitement. Agad itong tumakbo palapit sa ama nang bumaba si Joaquin sa driver's seat. With arms wide open, nagsweat si Joaquin at hinintay ang masayang-masaya na anak namin. Nagtatakbo papunta sa kanya si Sebi habang hawak ang ultrasound. Daddy! Nakakunot ang noon ni Joaquin sa inabot sa kanya ng kanyang anak. He giggled as Joaquin opened it. Baby? No. Mabilis ko yung kinuha pero huli na. Nakakunot ang noon ni Joaquin na tinignan niya yung ultrasound ko. Hindi ko namalayan na hawak-hawak pala kasi yun ni Sebi nang binaba ko siya. Tinago ko iyon sa shirt niya kanina. Nakuha pala. His pupil delighted in excitement too when he realized what it is. Unti-unting pumatak ang mga luha niya sa kanyang mga mata dahil sa sobrang kasiyahan ng kanyang puso. Hinawakan niya ako para yakapin din ako habang karga nito sa kabilang braso ang anak namin. I'm going to be a kuya na, Daddy! Madaldal na sad ni Sebi. Nawala lahat ng pinagpraktisan naming dalawa simula kaninang umaga. Joaquin kissed my forehead. I love you so much. Bulong niya. You surprised me with this. Thank you for giving another bundle of joy, honey. Tiningala ko siya. Ang daldal ng anak mo eh. Mamaya pa dapat iyan, baby, di ba? Marahan kong kinurot ang ilong niya. Humagikik ang anak namin at nagtakip ito ng bibig na parang nahihiya. I'm sorry, mommy. Ano pa nga ba? Kung di ka lang cute. Kinurot ko naman ang pisngi nito. When did you learn about your pregnancy? Hindi ko man lang nahalata. Naglakad na kami papasok ng loob ng bahay. Nung nanggaling ako sa opisina nyo, I was about to tell you the good news but then, hindi ko matuloy sasabihin dahil naroon ang anak namin at nakikinig. Nakakaunang umiti sa akin si Joaquin. Dinner is ready? Pag-iba mo ng usapan. Nagpababa na rin ang anak namin at hinili na si Joaquin sa garden kung saan nakahanda ang ginawa naming 2 na table para sa aming dinner. Joaquin looked at me with admiration and amusement sa nakitang setup ng dinner table. Daddy, look oh! Turo ni Sebi sa cake na nasa kabilang table. Doon ko niligay ang mga pagkain. Our son requested all those foods. Pinagbigyan ko siya dahil minsan lamang isusurprise sana ang daddy niya. Kaso nauna na magsabi kaysa makita itong hinanda namin. Habang abalang anak namin kakadampot ng pagkain, Joaquin encircled his arm around my waist. Niyakap niya ako at pinagbunggo niya ang aming noo. I love you. I love you so much, wife. Kayo ng mga anak natin. Mirahan niyang hinaplos ang wala pang umbukon tiyan. Napangiti ako sa kaligayahan ng aking puso.
Hindi pa nakakapasok ng tuluyan, sina Amanda at Jared sa gate ay nagtitili na ito. Grabe Amanda, ang ingay mo. Sita ko sa kanya habang naglalakad ako palapit sa kanila. Kakaalis lang dito halos ni nanay at tatay at dito sila kakain ng lunch. Umuwi na lang sila dahil pauwi na si Camille galing sa eskwelahan. Tuwang-tuwa sila nang ibalita ko sa kanilang dalawa nang dadalang tao na ako. Nagyayaya nga sila Sabado na doon kami kumain sa bahay. Siyempre, tatanggi pa ba ako? Excited lang ako makita kayo ng inaanak ko. Pinanggigil itong pinaghalikan sa pisngi ang anak ko. Miss po kita nang. Natawa kami sa sinabi ni Sebi. Hindi natuwid ang pagtawag niya kay Amanda ng ninang. Miss ka na rin ng nang baby. Miss ka na rin ni Tito Ninong, baby. Sabat ni Jared sa likuran ni Amanda. Kinarga niyang anak ko. Ang bigat mo na Sebi ah. Paano hindi bibigat yan? Spoiled na mga lola at lolo. Dagdagan pa ng mga tito at tita niya na bawat punta rito ay may pasalubong sa kanya. At syempre, hindi rin man papuli ang asawa ko sa pag-spoil sa anak namin. Niyaya ko na sila sa garden na nandun na pinagpatuloy ang pagkukwentuhan namin. Naglalaro kasi Sebi dito sa garden. Kumusta naman kayo sa opisina? Namiss ko na kayong lahat. Saad ko sa kanila. Nagkatingin ng dalawa. May mali ba sa sinabi ko? Naglilikot ang mata ni Amanda. I know that look. May ayaw itong sabihin sa akin. I cleared my throat. Bakit? May problema ba? Nagtutulakan silang dalawa kung sino magsasalita. Stella? Marami nang nawala sa mga clients natin. At nahihirapan kami ngayon actually. Lalo na kapag nagpropose kami sa mga clients ng proposal ng company. Hindi nila gusto ang image ng kumpanya. Sira na simula ng maraming lumabas na balita tungkol sa kanila ni Erica at Joaquin. Plus, parang may sumisira talaga sa kumpanya. Hindi lang kay Joaquin. Mahabang paliwanag ni Jared. Nagulat ako sa aking nalaman. All this time, yun ang dahilan kung bakit kaya narito sa bahay si Joaquin ay tutok na tutok ito sa kumpanya. May problema na pala at hindi ko man lang nalaman iyon. Anong ibig mong sabihin, Jared? Na-take down na yung sites na naglabas sa mga balita sa kanila. Pero patuloy pa rin sa pagtanggi ang kilang clients na inoopera namin. At saka, usap-usapan Stella, nagsimula raw ito nang si Erica naghawak ng kumpanya nila. Mayroon kasi nagsabi na client na ginamit lang ni Joaquin si Erica para sa pansarili. Kaya ang simpansya ay na kay Erica. Kaya doon sila nagpapagawa imbes na sa atin. Hindi ko alam na gano'n ang kalala naging epekto ng mga balitang yon. Hindi na ako kasi pinagbubukas ng laptop ni Joaquin o kahit manood ng mga balita ay pinagbabawalan niya ako lately. Sinabi niya sa akin na maayos na. Naniwala naman ako dahil tumigil na nga ang mga balita. Pero iba naman pala ang ginagawa na may galit sa asawa ko. Pero, posible nga ba na si Erica ang gagawa ng mga bagay na yun? Hindi kasi ako naniniwala. Malakas ang kutob ko na may ibang tao na gumagawa at iniipit silang dalawa ni Joaquin at Erica. Pero bakit naman? Anong motibo? Pinunta ni Stella si Nico para kausapin ito tungkol sa problema ng kumpanya ni Joaquin. Hindi siya makapaghintay sa asawa na sabihin ito sa kanya. Alam niya na hindi sasabihin ni Joaquin ang problema. Lalo na ngayon at buntis siya. Mas lalo maglilim sa kanyang asawa niya sa totoong estado ng kumpanya nito. Kahit pa alam niya na maayos ang ibang kumpanya nito, ang Ace Builders ay mahalaga para sa kanyang asawa. Dahil nangako ito kay Mr. Lee na iingatan niya ang kumpanya, lalo na ang mga empleyado dito. Manong Rodel, huwag niyo po sanang sasabihin kay Joaquin kung saan tayo nagpunta ngayon. Ayoko po mag-alas siya. At saka isa pa, baka mas lalo lumala ang alitang dalawa nila ni Nico. Bilin niya kay Manong Rodel habang nasa biyahe sila patungo sa opisina ni Nico. Ngumiti si Manong Rodel sa kanya at tumingin sa rearview mirror.
Makakaasa ka, Stella. Sana lang ay magkaayos na ang dalawa. Silang dalawang pinakamalapit sa kanilang mapipinsan. Kaya nakakalungkot lang at nagkakaaway silang dalawa. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nagkakagulo sila bigla. Maayos naman ang lahat bago kami nagkabalikan ni Joaquin. Napapaisip talaga siya sa nangyayari sa kanila ngayon. Masyadong magulo. Hindi pa rin nagkakaayos si Alfonso at Joaquin. Hindi naman lantaran nagagalit si Joaquin, hindi niya lang talaga kinikibo ang kanyang ama. Naiipit silang dalawa ni Clara sa sitwasyon ng mag-ama. Magkakais din silang dalawa, Stella. Kilala ko ang dalawa. Siguradong naghahanap lang sagot ang dalawa sa nangyayari. Sana nga ay tama si Manong Rodel. Umaasa si Stella na magkakayos ang dalawa. Gagawin niyang lahat para rin maayos na magpinsan. Maging si Eric at si Joaquin ay nais niya magkaayos. Tutulungan niyang kanyang asawa sa abot ng kanyang makakaya. Busy si Nico nang dumating siya. May kausap ito sa telepono pagkapasok niya sa loob ng opisina nito. Ilang saglit lang ay tinapos ito ang pakikipag-usap sa kanyang telepono na natili siyang nakatayo. Have a seat, Stella. Turo nito sa upuan na nasa harapan ng kanyang desk. Sinunod niya ang paanyaya sa kanya ng binata na maupo muna. Salamat. Stella, what brings you here? Alam ba ito ng asawa mo? Stella shook her head. Hindi niya kailangan na magsinungaling kay Nico. Hindi alam to ni Joaquin, Nico. Nakakaunawang tumango ito at umiti ng bahagya sa kanya. What can I do for you, Stella? Bumuntong hininga siya. Nico, gusto kong malaman ang totoo. Anong kinalaman ni Erica sa nangyayari sa kumpanya? Kunot noo na tiningnan siya ni Nico. His eyes were confused looking at her. Ano? Anong ibig mo sabihin, Stella? Nagtataka nitong tanong. Hindi maintindihan ni Nico ang ibig sabihin ng tanong nito sa kanya. Maraming clients ang nawala sa Ace, pati na may lang mga investors, at lumipat sa kumpanya ni Erica. May mga sumisira sa... Kung pumunta ka lang dito para pagbintangan si Erica, mabuti umalis ka na, Stella. Malamig na saad ni Nico, siba pa niyang sasabihin. I'm sorry. Nagbaba ang tingin ni Stella sa narinig sa binata. Alam niyang magagalit ito sa pakay niya sa pagpunta dito. Muli niyang binalik ang tingin kay Nico. Hindi naman na yun ang intensyon ko, Nico. Gusto ko lang tulungan ng asawa ko. Nagugulan ako sa mga nangyayari. Parang may mali. Ano magagawa mo kung sakali may kinalaman niya sa Erica? Umawang ang labi ni Stella. Hindi nagugusto ni Nico ang sadya ni Stella sa kanyang opisina. Pero nagulat siya sa tanong nito. Hindi po ulit sila nakikita ni Joaquin. Narinig din niya na hindi pa rin talaga nagkakaayos ang kanyang tito Alfonso at ang kanyang pinsan. These past few weeks have been exhausting for him. Marami nangyari sa kanila ni Erica, maging ang relasyon nila sa kanyang pinsan. Isang malakas ang buntong hininga ang pinakawala ni Stella. Hindi ako naniniwala, Nico. May kutob ako na ibang taong gumagawa para siraan kami ng asawa ko, lalo na si Joaquin. Tila tinitimbang ni Nico ang mga sinasabi ni Stella sa kanya. He has this feeling too. Malakas ang kutob niya na may ibang tao nga ang gustong sirain ng mag-asawa. Ngunit hindi lang niya matukoy kung sino ang posibleng gagawa noon. Wala naman siyang matatandaan na may kaaway ang kanyang pinsan. Like Stella, pumupukaw sa atensyon niya ang mga nalaman. Kaya marahil galit na galit si Joaquin kay Erica dahil iniisip nito na may kinalaman ang dalaga sa problema ng kanyang kumpanya. O baka naman nagagalit ito sa ginawa ni Erica dahil mahal pa nito ang dalaga. Kung nalaman ba noon ni Joaquin ang totoo, magagawa kaya niya ipaglaban ang pagmamahal nila ng dalaga? Biglang nakaramdam ng galit si Nico sa niisip sa kanyang pinsan. Hindi kaya nagagalit lang si Joaquin dahil gusto nitong pagtakpan ang totoong nararamdaman? Ngayon na alam na ni Joaquin ang totoong dahilan ng paglayo noon na Erica, marahil
ay may nararamdaman pa ito sa dalaga. Lalo pa at inamin din ni Erica na mahal pa niya si Joaquin. But he knew Erica too well. Hindi yun ang ugali ng dalaga. Yes, it's true that Erica still feelings for Joaquin, pero hindi ito ang tipo ng babae na maninira ang relasyon ng iba. Ayaw ni Erica na matulad siya sa kanyang mami. Dahan-dahang napasandal si Nico sa swivel chair. I'll find it out. But I assure you, Stella, walang kinalaman si Erica sa nangyari sa inyo ng asawa mo noon at kahit ngayon. Nico, balitaan mo ko. Natatakot ako sa kung ano pang pwedeng gawin ng taong iyon sa pamilya ko. Stella, hayaan mo na kay Joaquin ang bagay na yan. Pero tutulong ako. Nginitaan ni Stella si Nico. Salamat, Nico. Nagpaalam na rin siya na aalis na. Nasundan na lamang ni Nico ng tingin si Stella hanggang sa nakalabas na ito ng kanyang opisina. Hindi inaasahan ni Joaquin ang pagbisita ng kanyang ama sa kanyang opisina. Simula nang nalaman niya ang ginawang pagkakamali ng kanyang ama at hindi pa niya masyado na pinapansin ito. Binalik niya ang atensyon sa ginagawa sa harapan ng kanyang laptop at hindi pinansin ang presensya ng kanyang ama. Umupo ito sa bakanting upuan na nasa harapan ng kanyang desk. Ni hindi siya nag-abala pa na tingnan muli ang kanyang ama. Tumikhim ito para makuha ang atensyon ng anak. Joaquin? Panimula niya sa pakikipag-usap sa anak. Nagpunta ko rito kahit alam kong ayaw mo akong makita. Dad, please. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Patawarin mo ko, anak. Alam kong matagal naming nilim sa'yo yung totoo. Patawarin mo sana ako, Joaquin. Patawarin mo ako for hurting your mother. Why, Tita Barbara? Nagulat si Alfonso sa tanong ng kanyang anak. Bakit sa daming babae na pwedeng maging mistress mo? Bakit si Tita Barbara pa? Gaano kami katagal niloloko? Alfonso kept silent for a moment. Masasaktan niya lalong anak kung sasabihin niya ang totoo dito. Masaya ka ba? Habang kami ni Erica ay may relasyon, you're having an affair with her mother? Sarcastic nang umiti si Joaquin sa ama. Can you imagine it? Si Erica ang kasama ko na nagko-comfort sa akin noon at takbuhan ko sa problema, lalo sa pagdating sa pambabae mo noon. Yun pala, ang kanyang inang yung mistress. Isn't it ironic? Parang pinaglaruan niyo lang kami ni Mami. Pinagmukha niyo kaming tanga. Mapait na saad ni Joaquin sa kanyang ama. Napamuntong hininga ito. Patawarin mo ako, Joaquin. Alam ko nagkamali ako. Pero sana mapatawad mo ako. Kababata namin si Barbara. She was my girlfriend bago ko pakasalan ng iyong ina. Nagulat si Joaquin sa pinagtapat ni Alfonso. Hindi niya ito alam. Alam niya magkakaibigan ang mga magulang niya at mami ni Erica, kaya naging magkaibigan din sila ni Erica. Ngunit hindi alam ni Joaquin na may nakaraan sina Barbara at Alfonso noon. Iniwan ako ni Barbara para sa kanyang mga pangarap. Hinintay ko siya noon na bumalik dahil mahal ko siya. Pero hindi yun ang nangyari. And your mom? Your mom was there for me. At unti-unting nahulog ang loob ko sa mami mo at nagpakasal kami. Akala ko noon ay nakalimutan ko na si Barbara. Pero nagkita muli kami pagkalipas ng maraming taon na lumayo siya. Hindi ko sinasadya na makaramdam muli ng pagmamahal na akala ko inabuo na sa limot. Alam ko na hindi sapat na dahilan iyon para pagtaksilan ko ang mami mo. Patawarin mo sana ako, Joaquin. Mas lalong nakaramdam ng galit si Joaquin. How dare you hurting my mom? Kung hindi ba lumayo si Erica, hindi kayo tumigil? No. Matagal ko nang tinapos ang namagitan sa amin ni Barbara. Dahil hindi ko na kayang makita pa noon ang mami mo na patuloy na nasasaktan. Maniwala ka sa akin, Joaquin. Mahal na mahal ko ang mami mo. Sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal na wagas at totoo. At kahit kailan, ay hindi niya ko iniwan at sinukuan. Huli na na-realize ko kung gaano ko kamahal ang mami mo. Nasaktan ko na siya.
Hindi lang talaga matanggap na ni Barbara na mahal ko ang mami mo. Kaya kahit matagal lang tapos ang namagitan sa amin, ay gumawa pa rin siya ng dahilan para magkasira kami ng mami mo. That's the time na nalaman ni Erica. Pero wala kang ginawa para ayusin ang pagkakamali mo. Hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Naging makasarili ka, Dad. Alam ko, anak. Kaya patawarin mo ako kung nasira ko ang relasyon niyong dalawa ni Erica. Pero maniwala ka sa akin. Pinagsisihan ko ng lahat ng nagawa kong pagkakamali sa mami mo. Matagal ko nang pinuto ng anumang ugnayan namin ni Barbara noon pa man. Hindi na muli nagsalita pa si Joaquin sa kanyang ama. Gaya ng kanyang ama, nagawa rin niyang saktan ng asawa. Hindi niya maitatanggi na nagkamali rin siya tulad ng kanyang ama. Saan naman patawad mo ako, Joaquin? Sa mga pagkakamali ko na nagawa ko sa pamilya natin, anak. Kakaalis lang ni Joaquin upang pumasok sa opisina. Kasalukuy nanonood silang dalawa ng kanyang anak sa entertainment room ng paboritong palabas ni Sebi. Nakaupo si Sebi sa sahig na may matres na sapin at nakakalat sa tabi nito ang mga laruan habang si Stella ay nakaupo sa sopa at nakaharap sa kanyang anak. Hands-on pa rin siya sa pag-aalaga kay Sebi. Kahit na may kinuha na si Joaquin ng yaya para sa anak nila, lalo na nga at masela ng pagbubuntis ni Stella ngayon. Lagi siyang nakakaramdam ng pagkahilo at nasusuka tuwing umaga at pihikan din siya sa pagkain, hindi tulad noon nung pinagbubuntis niya si Sebi. Kahit muntikan nang mawala sa kanyang anak niya noon, hindi naman siya pinahirapan ni Sebi sa pagbubuntis at paglilihi niya. Marahil dahil alam siguro ng anak niya na malayo ang kanyang daddy. Habang nalilibang ang anak ni Stella sa kakapanood habang naglalaro, nagbabasa naman siya ng pregnancy book. This is her second child. Pero gusto pa rin niyang matuto ng ibang tips para sa kanyang pagbubuntis, lalo na sa pagiging masela niya. Stella? Nana called her. Her attention shifted to Nana as she looked at her and approaching her. May dala itong regalo. Kanino yung regalo na hawak mo, Nana? Nagtatakang tanong niya rito. Inabot sa kanya ni Nana ang hawak na regalo. Iha? Para sa'yo yan. Nakangiting sagot nito sa kanya kaya napakunot noo si Stella. Hindi naman niya birthday at wala rin namang may okasyon kaya bakit naman siya bibigyan ng regalo? Binasa niya ang card na nakasulat doon sa labas ng box. Pangalan nga niya ang nakasulat doon. Nag-angat siya ng tingin sa nakangiting si Nana at tila na-excite pa sa laman ng regalo dahil may kalaki ng box na may kulay pink na malaking ribbon na nakapatong sa labas ng box. Kanino galing, Nana? Inabot lang inang delivery boy. Wala bang nakasulat dyan, iha? Umiling si Stella. Wala po, Nana. Napatingin si Sebi at agad nanlaki ang mga mata sa nakitang regalo na hawak ng mami niya. Tumayo ito at excited na excited ng itsura na lumapit sa kanyang mami. Umakyat ito sa sopa at tumabi nang umupo sa kanyang mami. Wow! Ang laki ng gift mo, mami! Pinigilan niya ang kanyang anak dahil parang gusto nitong kunin sa kanya ang hawak na regalo. Okay, anak, I'll open it. Baka galing iyan sa asawa mo, iha. Gusto kong sorpresahin. Natatawang umiling si Stella habang binubuksan ang regalo. Kinikilig siya sa loob-loob niya kung sakaling galing nga ito sa kanyang asawa. Pare silang napasigaw ni Sebi sa sobrang gulat nang nabuksan na niya ng tuloy na regalo. Naitapon niya ito sa sahig sa kabang nararamdaman. Agad nang niyakap ang anak na nanginginig sa takot tulad niya. Sus Mariosep! Sino naman ang walang hiyan nagpadala ng patay na pusa na yan? Masuka-suka na inalis ni Nana ang malaking box at agad na tinawag isa pang kasambahay upang itapon sa labas ang box na may patay na hayop. Mukhang may nilagay na hayop kaya hindi ito nangamoy. Napaiyak si Sebi sa sobrang takot sa nakitang laman na regalo. Mami, natatakot po ako.
Todo kapit ang anak niya na nakasiksik sa kanyang liig habang nakakandong at yakap niyang anak. Kahit siya ay natakot ng sobra sa regalong ibinigay sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niya sa sobrang takot at pilit pinapakalma ang anak. Naawa siya sa kanyang anak. Nasaksihan pa nito ang kawalang hiyang ginawa ng kung sino man ang nagpadala nito sa kanya. "I'm sorry anak, nandito lang si Mami." Pag-aalo niya sa umiiyak na anak. Bumalik si Nana at may dala itong 2 baso ng tubig. Pinainom muna niya ang anak bago siya uminom. "Sino kayo nagpadala ng regalong iyon? Tatawagan ko ang asawa mo para makuwi agad. Dapat niyang malaman ito." Hindi na pinigilan ni Stella si Nana sa pagtawag sa kanyang asawa. Kahit nagdadalawang isip siya dahil ayaw niya makadagdag ito sa alalahanin ni Joaquin, ay hindi na siya tumutol pa. For their protection, lalo na sa kanilang anak. Nagmamadaling umuwi si Joaquin sa kanilang bahay matapos niyang malaman ang binilita ni Nana sa kanya na may nagpadala na patay na hayop sa kanyang asawa. Labis-labis ang kanyang galit kung sino man ang gumawa noon at pag-aalala naman para sa kanyang mag-ina. His wife is pregnant at hindi ito maaaring ma-stress. Humahangos na pumasok si Joaquin sa loob ng bahay at agad na hinanap ang kanyang asawa at anak. Sinabi ni Nana na nasa kanilang kwarto na ang dalawa. Pagpasok niya sa kanyang silid ay nakahiga ang kanyang mag-ina. Nakatulog si Sebi habang ang asawa niya ay yakap-yakap ang anak. Agad niyang nilapitan ang dalawa. Hinalikan niya sa ulo ang asawa maging ang kanyang anak. Nagising si Sebi sa ginawang paghalik sa kanya ng kanyang ama. Mahimbing pa rin na natutulog ang anak. Pagkatapos ng painumin kaninang tubig ang anak, ay pinaliguan niya ito at pinatulog dahil ayaw na maglaro o manood ng TV dahil sa takot na naramdaman kanina. Bumangon si Stella at sumandal sa headboard. Inabot ni Joaquin ang kanyang mukha at masuyong hinawakan iyon bago siya hinalikan sa labi na siyang tinugon ni Stella. "Natatakot ka ba? Andito na ako, Han." Tumango si Stella dahil talagang hindi pa rin nawawala ang takot at pag-aalala sa nararamdaman niya. "Natatakot ako, Joaquin. Baka kung anong gawin sa akin, sa amin ng anak mo." Umiiyak na sad ni Stella sa kanyang asawa. Hindi siya natatakot para sa sarili lang niya dahil buntis siya at hindi niya kaya may mangyaring masama sa kanya at sa kanyang anak. "Huwag kang mag-alala. Nag-request ako ng bodyguards para sa inyo. Nagpadagdag na rin ako ng security guards para dito sa bahay. I'll protect you both." Hinalikan ni Joaquin ang kanyang asawa sa noo, assuring her that everything will be okay. Isang ngiti ang sumili sa labi ni Stella nang halikan niya ito. "Maraming salamat, Joaquin. Hindi ko alam kung sino may gawa nito at bakit niyo ako pinadala ng ganung bagay." "Tama na, huwag ka na mag-isip. Ako na ang bahala sa bagay na yan." Inihilig ni Stella ang ulo sa dibdib ng kanyang asawa. Kahit papaano ay nabawasan ang kabang nararamdaman. Nang malaman ni Clara ang balitang iyon mula kay Mateo, ang nangyari kay Stella at sa apo niya, ay pununta na agad niyang dalawa. "Joaquin, what happened? Is your wife okay?" Tumango si Joaquin sa tanong ng kanyang ina. Napabuntong hininga ito. "Where is she? Nasaan si Stella? Si Sebi, kumusta?" "Nasa kwarto, ma'am. Nagpapahinga pa ang mag-ina ko. Takot na takot si Sebi. Kahit ako, natatakot ako para sa mag-ina ko. Kung sino man ang may galit sa akin, sana ako na lang. Huwag niya sanang idamay ang mag-ina ko." Galit na sa ni Joaquin habang nagsasalin ito ng alak sa baso. Hindi pa nakakapagsalita si Clara ay dumating si Wax at Aldrich, maging ang daddy ni Joaquin ay naroroon din. "Nariyan ang mga bodyguards si Stella sa baba, Joaquin. Pati ang dagdag na security guards. Sino ba ang pwedeng gumawa nito sa iyo, Joaquin? May nakaaway ka ba?" Tanong ni Aldrich sa kapatid. Napailing si Joaquin dahil wala talaga siyang ideya kung sino at bakit ang asawa niya ang pinupunteriya.
Noong mga nakaraang linggo ay siya ang ginagawa ng hindi maganda, pero ngayon naman ay ang kanyang asawa. Ang natatanda niya ay may di siya pinagkakauwan ay si Erica at Nico, pero alam ni Joaquin na hindi ito magagawa ng dalawa sa kanyang asawa. Noong una ay iniisip niya na si Erica may plano na sirain sila ni Stella, pero ngayon malakas ang kutob niya na iba ang may gawa nito. May matinding galit ang pwedeng gumawa nito sa kanila. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time